Elias ay isang siyentipiko na may matalas na pag-iisip at matibay na paniniwala sa kung ano ang nakikita at nasusukat. Para sa kanya, ang mundo ay isang komplikadong makina na gumagana ayon sa mga batas ng kalikasan, walang puwang para sa Diyos o pananampalataya. Lumaki siya sa isang pamilya na walang pananalig, at ang kanyang pag-aaral ay lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang lahat ay may paliwanag sa pamamagitan ng siyensya. Isang araw, tinatasan si Elias na magsaliksik sa isang liblib na lugar sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay kilala sa kanyang biodiversity at kakaibang ecosystem. Sa simula, nakita ni Elias ang lugar na ito bilang isang laboratorio, isang lugar kung saan maaari niyang pag-aralan ang iba't ibang species at tuklasin ang mga lihim ng kalikasan. Habang nagtatagal siya sa lugar, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Nakita niya ang mga halaman at hayop na hindi niya akalaing posible. Ang mga kulay ng mga ibon, ang mga hugis ng mga bulaklak, ang mga tunog ng mga insekto, lahat ay tila nagkakaisa sa isang perpektong orkestra. Isang araw, habang naglalakad sa gubat, natagpuan ni Elias ang isang maliit na talon. Ang tubig ay bumabagsak sa isang natural na pool, at ang sikat ng araw ay lumilikha ng isang bahaghari sa ibabaw ng tubig. Umupo si Elias sa isang malaking bato at pinanood ang tanawin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito basta paghanga sa ganda ng kalikasan, kundi isang malalim na pagkilala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Nagsimulang mag-isip si Elias, paano kaya nabuo ang ganitong kagandahan? Paano kaya nagkaroon ng ganitong pagkakaisa sa kalikasan? Ang mga sagot na nakukuha niya sa siyensya ay tila hindi sapat. Para bang may isang bagay na kulang. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagmasid si Elias. Pinag-aralan niya ang mga detalye ng bawat halaman, bawat hayop. Napansin niya ang mga pattern, ang mga koneksyon, ang mga relasyon. Nakita niya na ang lahat ay may layunin, lahat ay may papel na ginagampanan. Para bang may isang malaking plano, isang disenyo na hindi niya maunawaan ng lubusan. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng mga bituin, biglang naisip ni Elias ang tungkol sa fingerprint. Sa siyensya, ginagamit ang fingerprint upang makilala ang isang tao. Bawat isa sa atin ay may natatanging fingerprint na hindi maaaring kopyahin. At bigla niyang naisip na ang paglikha ng Diyos ay parang isang malaking fingerprint. Bawat detalye, bawat pattern, bawat koneksyon ay nagpapakita ng isang natatanging pagkakakilanlan. Ito ay ang fingerprint ng Diyos. Sa puntong iyon, nabago ang puso ni Elias. Hindi niya sinasabing nalaman niya ang lahat tungkol sa Diyos, ngunit alam niya na hindi siya nag-iisa. Alam niya na may isang lumikha na nagmamahal sa kanya at sa lahat ng nilalang. Ang siyensya ay hindi naging hadlang sa kanyang pananampalataya, kundi isang daan upang mas makilala ang Diyos. Pagbalik ni Elias sa lungsod, hindi na siya ang dating Elias. Ipinagpatuloy niya ang kanyang siyentipikong pag-aaral, ngunit mayroon na siyang bagong pananaw. Nakita niya ang Diyos sa bawat atom, sa bawat molecule, sa bawat selula. Ang mundo ay hindi na lamang isang makina, kundi isang obra maestra ng isang dakilang artista. At sa bawat araw, patuloy na nagpapasalamat si Elias sa Diyos sa pagpapakita sa kanya ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang moral ng kwento ay, ang tunay na pananampalataya ay maaaring matagpuan sa pamamagitan ng pagmamasid at pag-aaral sa kagandahan at kabuuan ng kalikasan. Ang creation ng Diyos ay nagsisilbing fingerprint na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, katalinuhan, at pagmamahal. Kahit walang direktang paniniwala dati, ang pag-unawa sa mundo ay maaaring magbukas ng puso upang makita ang katotohanan tungkol sa Diyos.